Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Lexep Godiben. Pahayag ito ni Cagayan de Oro City Mayor na medyo nakakabahala. Tingnan natin kung totoo ba ito o hindi. Bisaya ko lang muna, then itagalog. Sabi, allegedly, ganito daw ang pahayag ng City Mayor, Clarix Oy. Naunsa naman ning ubang taga Misamis Oriental, dili man mo welcome diri, labaw na kung DDS. Duterte supporter. Nganong diri man mo sa siyudad sa Cagayan de Oro, gapang eskwela o gapanarabaho, gadugang ramo sa traffic sa akong siyudad. So, tinagalog. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ito na, sabi ng hambog na mayor ng Cagayan de Oro City na hindi welcome ang mga taga Misamis Oriental, lalong-lalo na mga DDS, kung bakit daw doon nagsisipag-aral ang mga dayuhan na nagdudulot ng traffic sa kanyang siyudad. Anak ng ina niya, akala mo siya ang may-ari ng CDO. At sino naman siya na akala niya kayong taga-CDO nga at kayo may isang hambog na namumuno sa inyo. Nung una kong mabasa ang mga post na ito, right away, sabi ko, fake news ito. Imposibleng sasabihin ng City Mayor. Alam ko, ang mayor na ito is pro-BBM. Alam ko yan. Anti-Duterte siya. Kaya lang, parang imposibleng sasabihin niya yan. Kaya, again, to be sure, chinek ko sa AI Google. Sabi, is it true that the mayor of Cagayan de Oro City said Duterte supporters are not welcome in the city? Ang sagot ng Google AI is no, it is not true. Oh, you see? Kaya huwag po tayong maniwala kung ano-anong mga post dyan. Cagayan de Oro City Mayor Clarix Oy has not issued any statement banning or turning away supporters of the Duterte family. Supporters of former President Rodrigo Duterte have openly held gatherings, prayer rallies, and birthday commemoration in public spaces around Cagayan de Oro, such as Plaza Divisoria. Cagayan de Oro City Information Office regularly flags and refutes malicious fake news graphics and fabricated quotes trying to drag the city mayor into national political controversies. So, hindi po totoo. Sobra naman yun. Last month ba yun? Yung First District Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, nagpayag siya na hindi welcome ang mga si BP Sara ata. Basta sinabi niya, hindi welcome magpunta sa Cagayan de Oro si BP Sara. Well, ulitin ko, ang mayor na ito pro-BBM. But then, sa kanyang performance as city mayor, sa observation ko, maganda. Yung feedback ng mga tao sa kanya is maganda ang kanyang governance. Of course, alam mo naman yung magkakalaban sa politika, nagsisiraan. But ang mga feedback lang na natatanggap ko is maganda yung kanyang compare nung nakaraan, yung Mayor Moreno. Mas maganda ang feedback ng mga tao dito sa kay Clarix. Oy, ano pa? Okay, another fake news na dapat nating i-correct. Yung mga kumakalat na post na si Tatay Digong daw natin is malapit ng bumalik. Marami akong nababasang post na ganyan. Kaya may mga subscribers ako, mga kaibigan ko, nagtatanong, General,
totoo ba ito? Malapit nang uwi si Tatay Digong. Ang sagot ko, fake news yan. Matagal pa kung hintayin natin yung buong process ng ICC, baka abutin ng 10 years yung trial bago matapos. Ako, naniniwala ko na mananalo si Tatay Digong natin sa trial na ito. Kaya lang ang kalaban niya, yung kanyang edad. Nakakalungkot yung huling balita ni BP Sara na meron na siyang bed sores. Yung hindi na siya masyadong nakakagalaw siguro, nakahiga. So yung mga skin, niya, nagkakaroon na ng, alam na. Tapos marami na siya daw sakit-sakit. Kung tatagal pa ng 10 years, paano na yan? Ang pag-asa na lang natin, sana magtagumpay ang US government sa pag-dismantle sa ICC. Ayun. Sabihin natin 5 years from now, dahil sa pressure ng US government, maraming aalis na bansa, hindi na magsuporta sa ICC. Yan yung nakikita kong paraan para mas mapadaling mapauwi si Tatay Digong. Kasi kung wala ng finances, hindi na makafunction ang ICC dahil sa sanctions ng US. Yan na. Labas na ang ating Tatay Digong. But meantime, ulitin ko, fake news yung nagsasabi na uwi na siya. At ito naman, in fairness kay Mayor Clarix Oy, wala siyang binitawang salita na pinagbabawal niya ang mga DDS na pumasok sa Cagayan de Oro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yan ang balay ni Soles Andayan nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. Muna ni ang kadako sa mga buslot. Og muna ni ang gihatag nga ayero nga napulo ka digis. Og muna ni ang mga ayero nga iyang atop nga gipanghulog na kay pulihan na og atop nga ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita gyud nato nga natupan na gyud ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kining akong balay na atupang nagyud sa 20 ka tuig. Dakong kong pasalamat sa mga vlogger na nagtabang sila sa amo. So kanang imong mga atop di anti nga uban gipangpalid na. Valid na gyud sa hangin tungod sa wala na ipalit og lansang. So unsa ra di ang inyong trabaho? Kuan magmaisan lang pila ra sad ka gantang mga ido ka gantang. Mag-uuma. Mag-uuma. So magmuso lang usahay. Magmuso usahay kay dili makakuha duha ka sa mong bugas mo ora. Kay ang mga bata taga anong tagdi 5 So naa pa kay pila ka buki mong anak ante? Kuan. Upat na akong mga bata nga wala pa gid makatabang sa mga kasi mga eskwela pa sila. Unsa na yung mga grade ante? Grade 4 o grade 5 o preschool o daycare. So daga na di. So inyong kwarta ante taman ra gid sa kaon. Tamang ra gyud. Sa mga di ta makasudan, mag-inanto sa mga itaratag mga lagot nun para gayud
kaon ra mga bata. So salamat kayo ante. Salamat sa mga nagtabang sa mua